At yan po ang aming segment na ang Pangulo Ko. Bahagi po ito ng advokasya ng UNTV sa pamagitan ng programang ito na may layunin makatulong sa publiko na makapamili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Maganda kami mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Aaron Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jocas for short. At ito ang Political Watch. May isang uri ng sistemang ipinipresenta si dating COMELEC Commissioner Gas Lagman at ang kanyang grupo na mas maigi raw kaysa precinct count optical scan o PCOS machines. Bagamat malabo na yata itong gamiting teknolohiya para pagboto sa halalan sa susunod na taon, ngayong gabi ay bibigyan pa rin natin ng pagkakataong mas maunawaan ang prosesong nakapaloob sa sistemang ito. Ang tawag dito ay Precinct Automated Tallying System or PATAS. At nasa amin na ngayong gabi ang mga panauhin naming kasama na tutulong sa atin na papag-usapan ang sistemang ito. And I have the honor to introduce them with us this evening ay isang kilalang broadcaster at journalist, lalo na journalist, print media journalist, na walang iba kundi si Mr. Jarius Bundok. Good evening, sir. Good evening, sir. And welcome back to Political Watch. Thank you. With him is a former commissioner of the Commission on Election, isang information technology expert, kilalang-kilala din ng taong bayan, si Mr. Gas Lagman. Magandang gabi sa Magandang gabi sa inyo, Jocas. Yes, sir. George. Ako na muna dito, Joe, ang magtatanong kay Sir Gas muna. Dahil alam mo kasi madaming hindi nakakaunawa kahit nag-testing na dyan sa Bacoor, hindi kasi naunawaan yung hybrid. Basta ang naging conclusion, matagal pala yan. Mahal pala yan. Sir, dito po sa atin, pinopropose yung pong patas. Yung pong pagboto, manual. Yung pong pagbilang, manual. Manual. At pagkatapos po, sir, kapag po nabilang na, yung pong pagko-consolidate o yung pagsasama-sama ng mga boto ng mga bawat presinto sa canvassing na tinatawag ay magiging automated na po yun. Automated lahat yun. Yes, sir. Oo. Actually, sa mga election systems, nagkakaiba lang talaga doon sa precinct. Yes, sir. Kasi yung canvassing, pare-pareho yan. Whether gamitin mo PCOS, gamitin mo PATAS, basta i-automate mo ang canvassing, pare-pareho yan. Yes, sir. At sa atin naman kasi, ladderized yung ating canvassing na Municipal Board of Canvassers, tapos yung pagkatapos ma-consolidate, inaakyat sa Provincial Board of Canvassers, Yes, sir. tapos yung pag na-consolidate yun, inaakyat sa National Board of Canvassers. Yes, sir. No? So pare-pareho yun doon. Pero kailangan ma-transmit mo muna electronically. No? Kaya yung doon sa aming nire-recommend na patas, habang nagma-manual count, sinasabayan ng pagbibilang sa laptop. Ayun. No? Para nakaka-capture na rin yung digital version ng pagbibilang. So, pwedeng ito ng laptop ngayon ang magta-transmit. So, ibig niyo sabihin, sir, kung sakasakali po yung resulta ng presinto yan na nakalagay nasa laptop, naka-electronic, na po siya, written electronically na po. Ibig sabihin po, kung ako yung may computer ngayon sa aking bahay, pwede ko ma-access yung result doon sa presinto yan. Pagbato sa canvassing, Yes, sir. ang rekomendasyon namin, maglagay ng kopya sa isang public website Yes, sir. na pwedeng ma-access ng kahit na sino. So that you Kahit can abroad counter-check ka. the So that result. you can counter-check. Yes, sir. No? Ang palaging sinasabi ko nga, kung yung ipinadala, pareho nung tinanggap, edi nakakasiguro tayo na Yes, sir. tama. Di ba? So, ang ibig niyo sabihin, sir, ang pinaka-purpose po talaga nitong patas, at least nakita ng tao na yung boto niya binilang at Exactly. yung mismo yung binilang, yun yung na-record. Exactly. Doon po ba sa Smartmatic, sa PCOS, paano hindi Sa nabibilang? PCOS, ipinasok natin yung balota natin, tapos pagkatapos ng ilang araw, sinabi sa atin, ito ang mga nanalo. Yes, sir. So, ang parang nagdidesisyon, yung mga technicians ng Smartmatic. Parang hindi yata ako makakapayan na yung, ilan ba tayo, 56 million voters. Yes, sir. Pagkatapos, ang mag-determine ng mga nanalo, yung Smartmatic. And therefore, Walang nakakita eh. there is no reasonable way for someone to contest the result of that election. Wala. There is no way for him to know kung eksakto talaga yung boto na pumunta sa kanya o dinaya siya o whatever. Na-impair ang protest process. Kasi wala kang magamit sa pagpaprotesta. Kaya lang nakapagprotesta yung dahil masama rin ang pagkakagawa ng Smartmatic, pareho nun sa dinalupihan. Paano sila nakapagprotesta? Kasi yung Municipal Board of Canvassers, tumanggap kaagad ng resulta from a barangay at 7 o'clock in the evening.
chinek nila doon sa barangay, hindi pa kami nagpapadala. Hindi pa tapos ang Hindi pa botohan. nga kami tapos dito eh. Dahil meron pang pila sa labas. Saan ang galing yon? Tama. Pero bago po pumunta kay Sir Jarius, ano po, pero kahit po kailan, simula noong 2010, wala pa naman pong kaso na napatunayan talaga na pumalpak ang Smartmatic o wala naman po talagang kaso na yung PCOS machine na yan ay hindi naging effective po. Okay. I will tell you at least 3. Yes, sir. Isa yung sa Nueva Ecija, at 3 presinto doon, malayo talaga. No? sir. Doon sa isang presinto lang, 100 votes yata yung pagkakaiba Yes, sir. ng precinct count, ng manual count, at saka ng PCOS count. Itong sa Dinalupihan, hindi ko alam dahil mayor ang protesta, Yes, sir. nagprotesta. So binibilang pa nila. Pero pinayagan ng judge na i-photocopy yung mga balota. Chinek ngayon nung isang partido kung anong resulta doon sa ibang posisyon na hindi mayor. Yes, sir. Naku, may 10% difference, 20%, So, hindi tumutugma 30%. sa election Hindi returns. tumutugma yung manual at saka PCOS. Yes, sir. Meron sa Isulan, Sa Sultan Sultan Kudarat. Kudarat, yes, sir. 6 months ago, yung isang konsehal pinalitan kasi yung natalo sa PCOS, nabawasan pala ng something like 3,700 votes. Yes, sir. So natalo siya ng 3,000. Nung binilang nila PCOS against manual, panalo pa siya by 700. Yung manual being yung pinilapan ng mga voters. Oh. Yung bago Oh, isinubo, oh, di ba? oh, yung Yun balota. manual yun. Di ba? Oh. I-ano mo, isi-shade mo, di ba? Yung balota mismo against yung bilang ng PCOS. Yes, sir. Sir Jarius, please, sir. Yes, sir. Attorney George, ano? Opo. Nung 2010 election, Yes, sir. nung nag-random manual audit, yung PPCRV, ang lumitaw, ang accuracy rate ng PCOS was only 99.6%. Yes, sir. Ang nasa batas ay 99.995%. Tama po. Yung 99.6%, that represents mga hundreds of thousands of votes na either uncounted or miscounted. Yes, sir. So, pumalpak na ang PCOS doon. Noong 2013 election, mas malala. Yung transparency server that PPCRV was manning for the COMELEC, Itinigil na. hindi natapos. Yes, sir. 23% pa ang natitira. Hindi nila tinapos yung bilangan. Nagproklama pa ng 12 And yung senador. 23% na yun, malaking boto pa po yun. Oo. Kaya nga, pabago-bago sila doon sa website nila, minihimas nila yung figures eh. Dinaano ko nga eh. At the rate they were, wala akong personal Yes, sir. against Senator Grace po, pero pinapakita ko nung bilangan pa lang, Yes, sir. at the rate they were going, nangangalahati pa lang, 58% ang nabibilang, mga 42% Yes, pa sir. lang nabibilang nila, napakalaki na nung boto ni Senator Grace po. Hindi pa siya senadora nun. Sabi ko, pag nagpatuloy ang trend na ito, dahil ganito nangyayari, ang makukuha niyang boto, 58 million. Ang botante nun, 55 million lang. At ang turnout was only 65%. Yes, sir. Which means mga 39 dapat mga million. 35 million. Less pa pala, Less pa. Less. 35,700,000. Parang ganun. So sabi ko, bakit ganun? 58 million makukuha ang boto. Talagang may Kami sinusubaybay namin with interest yung inyong mga artikulo po sa isang kilalang pahayagan. Talagang meron kayong sinasabi, mukhang may mafia na dyan sa COMELEC. Bakit po ba nagkaroon ng ganung klaseng... Noon pa yan sinasabi, ang nag-expose din yan, mga dati rin tiga-COMELEC, si Attorney Mel Magdamo, Yes. naging panauhin nyo rin dito, tsaka si Ernie Del Rosario. He used to be the head of the IT department. Yes, ano? sir. Of the COMELEC. Of the COMELEC. Sinasabi niya, may mafia talaga dyan ng siyam na mga suppliers. Sila magkakamag-anak, may overlapping ownerships tsaka corporate directorships. Sila ang nananalo parati ng mga kontrata dyan. Sa balota, supply ng mga tinta, mga... Pero Pero you're nagpartis- talking yes, sir. only of a mafia of suppliers. 9, oo. How about a mafia within the COMELEC? Dahil hindi naman siguro pwedeng oobra yung siyam na ito kung walang participation dun sa Exactly. loob. Oo, exactly. So there is also a mafia. Oo. Pero, sir, Made up of COMELEC Commissioners. of the Ako na officials. magsasabi. Okay. Pero sir, yung Smartmatic naman po, in fairness, ay nagpa-participate in a competitive bidding. And so, Hindi po bakit... lahat. May mga Yes, sir. negotiated bid din sila eh. Doon nga nakakapagtaka eh. Ibig sabihin, may bigayan din. Daang milyon pa yan ha. Yes, sir. May failure of bidding. Tapos biglang bibigay na lang sa Smartmatic yung
yung negotiated contract Yes, sir. dahil nag-fail daw yung bidding at kapos na yung oras, eh hindi naman sumali yung Smartmatic doon sa bidding na yan. Ibig sabihin, nag-signify ng disinterest. Yes, sir. And yet, sa huli, sa kanya bibigay yung kontrata. Ano And yun? speaking of mafias, may mafia na made up of suppliers, may mafia na made up of, sabi mo nga, commissioners. Mayroon pa bang ibang mafia, lalo na mafia sa labas, na maaring yun ang puppet master? Actually, yung yun ang- nagpo-pull talaga ng strings. Oh, yun kasi ang yung sinasabi, may mga may mga nag-iikot daw ng mga technicians at ito, magbayad ka. Magbayad ka tapos kami nang bahala sa resulta. May nakausap nga ako eh. Tinatanong, dati siyang dating pulis, mataas na opisyal ng pulis, kumandidatong governor sa congressman sa isang probinsya. Tapos inamin niya sa akin, nagbigay siya ng 5M dito sa isang paksyon ng Tigaloob. Tapos nagbigay yung kalaban niya ng Mas doble malaki. doon sa kabila. Na itsapuera siya. Tapos sabi niya, paano gagawin ko? Sabi ko, paano ka magdidemanda? Madumi kamay mo. You cannot come to court with unclean hands, di ba? Yes, sir. But, So, ano Commissioner- sabi niya? Apo. Papapatay ko na lang yan. But Commissioner, ito po. Yung po kasing inyo daw pong patas, 16 billion to 30 billion na magagastos, masyado daw pong mahal. At the same time, medyo mabagal daw po ang proseso kumpara mo doon sa PCOS machine. Alam mo doon sa, kapabalik ko pa lang doon sa biyahe, ang bumulagta nga sa akin yung lumabas sa dyaryo na yun nga, na yun daw patas, may apat na sinabi no? Una, 16 billion Yes, daw. Sinasabi namin, 6 billion lang. Opo. No? 16 billion daw. Pagkatapos, aabutin pa raw ng 1 taon bago matapos yung software. Pagkatapos, sinasabi, mabagal. At saka may isa pa na kailangan amyendahan ng batas. No? Doon sa apat na yun lang mabagal ang medyo may katotohanan. Apo. No? Pero qualified pa rin. Ilang oras Doon sa ba? tatlo, Ilang oras puro ba biging mabagal? More or less inyong Well, sa aking estimate. computation, sa election mismo, siguro 5 to 12 hours longer. Okay. Dahil manual accounting hindi ba? Pero 5 to 12 hours, gagastos tayo ng 10 bilyon. Hindi ba? To save 5 to 12 hours, yung canvassing, ang natitipid doon ay more than 30 days. Yes, sir. Days, hindi hours, no? And yet, ang mga binibili dyan ng mga servers, laptops, mga 300 million pesos lang. And yet, it would save days. Ito, gusto makasave ng 5 to 12 hours, mga 10 billion. Ang gagastusin. Ang gagastusin. Hindi lang yon. Oras na inautomate mo ang pagbibilang sa presinto, mawawala ang transparency. Walang sistema sa mundo na nag-automate ng precinct counting na hindi nawala ang transparency. Kaya nga doon sa sinasabi kong 4 na criteria, accuracy, transparency, credibility, tsaka speed. Bagsak doon sa 3 ang PCOS. Wala talaga. Hindi accurate na patunayan na yan, no? Hindi transparent. Talagang zero ang transparency. And hindi credible. Ang paborito kong analysis yung kay Jarius, yung kay Senator Ponga, na nag-umpisa sa 20 million with 42%, pagkatapos 58 million with 58%. Aabutin niya yon. So, napansin siguro nila yon. Kaya yung sumunod na report, hinimas nila, ang nadagdag lang, doon sa 58%, ang nadagdag lang, 180,000 votes. No? Bakit Yun ganun? ang lumabas sa 42%, next report. ang dami, million-million, tapos ng 58%. 58%, 180,000 na lang. So sa remaining Hindi pa ito tapos. Hindi pa ito tapos. After a few days, Yes, sir. naging 16. Walang explanation. Bakit Bumaba pa biglang- yung boto niya. Bumaba. Actually, Ginawa yun sa 16. 1 to 14 yun, yung Yes, 1 to 14 senatorial candidates, puro ganun ginawa, hinimas lahat. Hinimas. Hindi lang doon sa number 1. So, paano magiging credible? Kaya bagsak sa speed lang. Pero Sir Jarius, so there seems to be a hidden hand here na hindi lang yung mga mafia sa loob, yung mga puppeteers, pero para bang may nagmamaniobra ng entire electoral system natin. Sinabi ko kay Chairman na Bautista nung Monday lang. Nung Monday. Sabi pagkagaling ko, nyo abroad, opo. there are only 2 logical reasons why people would want PCOS. But those 2 reasons are illegal and immoral. Ano yung dalawang reasons na yon? Money And
control of results. Ayun. Ito naman Sir Jarius, maliban doon sa issue ng money and control of results, it would appear po, yung Kongreso natin, especially yung Committee on Electoral Reforms, pabor sila sa PCOS machines. So, kung ako naman po yung COMELEC, bakit naman po hindi ko pipiliin yung PCOS Smartmatic, baka po hindi kami bigyan ng budget ng ating Kongreso. So, how do you reconcile that? Oo. Pwede natin sabihin, nasa Kongreso ang poder, especially House of Representatives, Yes, power of the purse. Pero kung tutuusin, under the gun silang lahat, takot. Kahit sinong senador, kahit sinong congressman, takot sa COMELEC. Pwede kang lokohin Apo. Pwedeng magicin yung mga numero mo, patay ka na. Yung pera mong ginasta doon sa kampanya mo, tsaka ng mga kamag-anak mo, dahil mga dynasty mga yan, Yes, sir. di ubos lahat yan, lalos kayo. Pwede silang pahirapan ng COMELEC. Oo. Pero Kung sir, hindi di nila ba- pagbibigyan Kung hindi ang COMELEC. pagbibigyan. Pero di ba honest naman po and credible din si bagong chairman natin, Andy Bautista. Marami nagdududa na. I hate to say this, kaibigan natin siya, pero marami nagdududa na sa kanya Hindi ngayon pa po na... kasi siya confirm. Siyempre medyo dahan-dahan pa rin po ang kanyang pagkilos. Pero bakit biglang nakalusot itong PCOS na ang dami ng violations, meron ng 2 beses dinisqualify doon sa bidding, Yes, sir. tapos biglang pinapanalo. Dinisqualify nila 2 beses yung Smartmatic, tsaka yung isang kalaban. Apo. Tapos, pinapasok uli yung Smartmatic, siya lang ang naging sole bidder, biglang nanalo siya doon sa 23,000 na bagong PCOS. Additional. Oo. Does it amount to a closing of the door for other systems? Dahil nag-decide na sila, 4-1 ang boto na bibili ng additional. So, wala nang pag-asa ang patas o kung anumang other Sagutin niyo yan, alternate. sir, pagkatapos May sistema. lang po ng ating break. Okay.